Magandang hapon mga kabrigada! Ako po si Hannah Perez at malugod kong inaanyayahan kayong samahan kami ngayong araw ng Martes sa programang nagbibigay ng tulong at naghahatid ng pag-asa sa mga kabrigada nating nangangailangan. Sa bawat episode ng ating programa, ibabahagi namin ang iba't ibang mga kwento ng pag-asa, kabayanihan at pagbabago na nagmumula sa brigadahan. Ito ang programa na nagpapakita ng ganda ng pagkakaisa at pagmamalasakit sa ating kapwa. Ito ang Brigadahan, One Tahanan. Para sa ating tampok ngayong hapon, isang lola humingi ng tulong para maipagamot ang asawang nabalda. At tulong pinansyal, iniabot ng Brigadahan One Tahanan sa mag-asawang nagsisikap para makapagtapos ng pag-aaral ang kanilang mga anak. Lahat ng yan, dito lang ho yan sa Brigadahan One Tahanan. Mga kabrigada, isang lola ang natulungan ng Brigadahan One Tahanan matapos nakaipon ng pera mula sa kanyang panawagan upang may ipamasahe papuntang ospital kasama ang mister na nabalda matapos masagasaan. Ang magandang balita sumobra pa sa pangangailangan nito ang kanilang natanggap. Ating tunghayan ang kwento mula sa Davao City. Nanghihina ang katawan at nanginginig ang mga kamay sa isang 70 anyos na lola ang nakapila sa labas ng himpilan ng Brigada News FM Davao upang ito'y manawagan ng tulong para sa kanilang gastusin na pamasahe ng kanyang mister na nabalda. Kinilala si Lola Luz Viminda Piscala na nagmula pa sa Barangay Zone 1 Pantulangon, Santa Cruz, Davao del Sur. Ito'y nagbabasakaling mabigyan pansin at matulungan sa kanyang kahilingan na mabigyan ng pamasahe upang maipatingin sa espesyalista ang nabaldang paa ng kanyang mister na si Lolo Chodoro Piscala. Ayon sa aming nakuhang panayam kay Lola Luz Viminda na nahihirapan itong makahanap ng kanilang pamasahe tuwing ipapatingin sa espesyalista ang nabaldang kanang paa ng kanyang mister. Dagdag pa nito na kahit sa kabila ng katandaan niya ay nagpupursige pa rin itong dumiskarte para matulungan ang kanyang mister. Ayon pa dito na noon hindi pa nabalda si Lolo Chodoro at kahit may edad na silang pareho ay mas lalo pa silang nagpupursige noon at magtutulungan maghanap buhay. Tulad na lang ng mga paninda nilang kakanin na kung kailan lang si Lola Luz Viminda pa ang gumagawa ng mga kakanin gaya ng suman, puto at marami pang iba. At saka naman ilalako ni Lolo Chodoro ang mga gawa nito sa kanilang lugar. Ngunit sa hindi inaasahang pangyayari nitong taon lang ng buwan ng Pebrero, nabangga di umano sa isang motorsiklo ang kanyang mister dahilan na hanggang ngayon ay baldado pa rin at hindi na muling nakakalakad. Anong sakyanan niya, dugay na kayo, antod karon na pag-operahe sa doktor. Nakabayad na mi 46,000 kaya hinabangan pambislay nasod ba? Mga bayot. Nay, ikaw ang kapaluwa pangingon anak po di mong kahimtang. Ganun, gakurog ka na. Wala mo kailangan masugo, sir. Asa mong mga anak? Isa ra kabuk akong anak niya, napoy trabaho niya, masakiton po. Ay, Kuan, nako. maskitong baga ba? Ingon anak jud ka nay, kakurog-kurog ka nay. Napas mo ko sige suman, sir, kay... Ang nagasuman ka niya unsa may mong panginabuhian karon? Wala na gani, kay pas mo naman ko niya, akong bana po, nabanggaan magsakyanan. Jesus, si nanay kakurog-kurog si nanay ba? Nya unsa may gusto nimong negosyo nay kay parang nga di na ka maglakaw-lakaw. Wala man tayo kapital, good sir. Dili unsa may mo ang pwedeng kuan? Maligya kag suman. Hindi naman ko kakayag suman, sir. Di, unsa man nimong gusto mahitabo, nay? Sige daw, unsa may mong gusto nga kuan? Ngayon lang ko gamay hinabang ba, pliti-pliti lang at hospital kay Oo. ngayon. Pare atong isang adlaw nagagasto may 1.5 kay bayad sa X-ray. Jesus, ito laboratory. kapait pero
Nya wa mo'y bugas na ino. Wala di taon, sir. Nay bugas diya nga 25 kilos ipadala nato ni Sige, Nay. Ihatod nato ni. Asa gani ka nagpuyo sa Davao, Nay? Dili man ko sa Davao. Ay, asa man di ay? Batulangon, Santa Cruz. Santa Cruz. O, Nya sige. muli pa ka. Muli pa. Kami na lang bahala ani Brigada O yato June. ni dali yung katong isa ka sakong bugas. Unya, Puro mga Nga magkurog-kurog yung kanay, yung nanagin mong kanay. tanan dyan akong lawas, sir. Di na dyan ka. Di na gidaw na mayo, dugay na nagpa-check up ka. Oh. Namo ko'y tambal giinom pero wala man may tik. Kaya naman, muling naglusad ng Brigadahan 1 tahanan ang Brigada News FM Davao para kay Lula Luz Viminda na kung saan nanawagan ito sa lahat ng mga tagapakinig na kung saan din ay nakaipon ito ng perang 9,400 pesos at may isang 25 kilos na sakong bigas na ibinabahagi ng Brigadahan 1 tahanan partners at ng mga tagapakinig sa Brigada News FM Davao. Matapos ang panawagan iyon, agad naman tumungo ang Brigada News FM Davao upang ihatid si Lola Luz Viminda sa kanilang tahanan at kung saan nakaabang din si Lolo Chodoro sa kanyang pagdating. Makikita na ang dating naglalako ng mga kakanin ni Lola Luz Viminda ay ngayon nagkaupo na lang sa sahig sa loob ng kanilang tahanan at makikita rin na ang isang paa nito ay binalot pa ng semento. Napakwento na lang itong si Lolo Chodoro na kung hindi lang sana ito nabalda, malamang Nagsuma namin kay kada buntag alas 7 pa. Uli naman ko rin na nakulinan siya 400 kapalit mag sudan bugas unsay amo ang wala dito minalanon. Karon ang sama ni dili na magpangota. Nakakalihok. Nakalihok. Kay nani mo gani nga kami na nang dili gini kumidya nga mo. Sige po. Ngayon tabang mo. Nakita namin ang nabuhi sa inyo karon. Mo gani ma'am nga kami ma'am pasalamat mi nga tagaan ni ngayon ni mga hinabang ma'am kay kung matabangan mi magkataon ni kay kung mga kayo lang mi di sa kagilingan may lang sa kadlaw bawsa lang pero kada adlaw mga yun wala jud ma'am Bisa jud. kay dalisod po. Dito naman namin ibinahagi sa mag-asawa ang perang 9,400 pesos na aming ipinaabot kay Lola Luz Viminda at ang isang 25 kilos sa sakong bigas. Dahil sa inilusad ng Brigadahan 1 tahanan ng Brigada Davao dahil sila'y natulungan hindi lang sa pamasahin ng mga ito kundi sa pang-araw-araw nilang pambili ng makakain. Salamat ug dako ma'am sa mga malumang mga kasing-kasing nga gitagaan mi og tabang kay walang-wala gid mi. Mahal niya si ma'am mo, ni sir. Kita ko sa kuha, dako kayo ko pasalamat. May tabang mo. Kaya akong problema, dili yun na ako makaya ma'am. Kami lang, kay tigulang namin. Ngayon tabang kay para lang sa among kaluwasan. Dagang salamat sa inyo ma'am, sir. O sa mga katawan nga, may tabang sa among kawadon. Dili gini kumidya, ma'am, sir. Daghang kayong salamat sa katabang na mo. Makapitik-pitik na mi sa ospital o makapamalis ng pagkaon. Salamat kayo. Mula dito sa Davao City, ako si Brigada Justin Rose Pabi in the heart of changing lives. Nanghihina ang katawan at Sa mundong ating ginagalawan, kahit pa man tayo ay may kanya-kanya ng pamilya, ay importante pa rin na matingnan natin ang ating mga magulang, maalagaan at to give back sa kanilang kabutihan sa buhay natin. Sa kwento nila Lola Luz Viminda, ang mahirap dito ay yung pati ang kaisa-isang anak nila ay may sakit din. Mga kabrigada, ang mga senior citizens na katulad ho nila Lolo at Lola ay mayroong espesyal na puwang sa puso at buhay ko bilang isang anak at isang apo sa aking mga lolo at lola. Kaya naman, masaya tayo na kahit papaano ay nakatulong tayo sa problema ng mag-asawa. Sana sa ganitong paraan ho ay madama din nila ang pagmamahal ng puong may kapal na patuloy na gumagabay sa kanila araw-araw. Mga kabrigada, wag po kayong aalis dahil magbabalik pa ang Brigadahan 1 Tahanan. At nagbabalik po tayo sa Brigadahan 1 Tahanan. Mga kabrigada, sa mga mommies natin na may mga ganitong experience. Nako, mga mommies ha? Ang anak nyo ba ay umagang-umaga pa lang, tamad na sila sa kanilang pag-aaral. Kaya nagsisimula pa lang ang araw, lowbat na agad ang energy ng anak ninyo dahil sa pagiging antukin,
Naku, mami, posibleng makaka-apekto yan sa kanyang school performance at posibleng ma-left behind. Naku, yan pa naman yung pinakaayaw natin mangyari. Painumin siya ng Standout ES4 capsule na by energy booster mula sa B vitamins na responsable sa pagproseso sa pag-convert ng mga kinakain niya na posibleng maging enerhiya, vitamin C at iron na tumutulong sa maayos na daloy ng oxygen sa kanyang katawan. Kaya naman, mami ha, para hindi ma-left out o ma-left behind, boost your teen's energy katuwang ang Standout ES4 capsule. Mga kabrigada, para sa ating pangalawang kwento ngayong hapon, ang taong nagsisikap na isinama ang Diyos sa kanyang mga gawain, layunin at pangarap ay gagabayan palagi ng puong may kapal para magtagumpay. Ito ay isang promise ni Lord sa atin, di ba? Na ang kanyang mga gawa ay palaging naaayon sa salita ng Diyos at hindi kailanman malilihis at mapapahamak dahil nakapaloob palagi ang gabay at awa ng butihing Ama. Sa Barangay Libertad, bayan ng Bunawan, Agusan del Sur, mayroong mag-asawa na umaasa lang sa pagtitinda at kita sa pagsasaka. Maitaguyod lang ang mga anak na nag-aaral sa paaralan na walang aberya para mabigyan ito ng maliwanag na kinabukasan. Narito, panoorin ho nating lahat. Bawat magulang nangangarap na makatapos sa pag-aaral ang kanilang mga anak na walang aberya at kinakaharap na problema. Ito ay obligasyon ng mga magulang na bukod sa pagbibigay ng mga pangunahing pangangailangan, mabigyan din ito ng sapat na karunungan para magamit ng mga anak sa darating na panahon. Paano kung ang kita ng isang magulang ay sapat lang sa pagkain at pangunahing pangangailangan? Gaya na lamang ng kwento ng mag-asawang Antonio at Marilo Puego na sama-samang nagsisikap para mabigyan ng sapat na pantustos sa pag-aaral ang tatlong anak na nasa sekundarya at kolehiyo. Ang kalisod jud nga among nakuan kanang magpa-eskwela sa mga bata nga di may katinda wa pud sila balonon nya usay mag-adto sila eskwelahan pamatahon pa gyud na kog sayo sir para mangripak pa siya sa iya among baligya para mahalinan mig sayo na sa balonon. Mahirap man ang kanilang sitwasyon bilang mag-asawa dahil si Mister ay nasa malayong lugar nagtatrabaho bilang trabahador sa sakahan at ilang linggong mawawala para kikita sa nasabing pinagpaguran, habang si Mrs. naman ay buong araw na nagtitinda ng mga gulay, prutas at ulam sa paaralan at kanilang bahay para lang may maipon na kita pantustos sa mga pangangailangan ng mga anak. Mga sudan ra sir, mga saging, pritohon, i-display sa eskwelahan, baligya ra pud diri sa balay para na sila balonon sa eskwelahan pagka udto pagkahapon mao gihapon mangumpra og nahi sobra sa among pangumpra. Lami po luntag birira ko nga isaon akong trabaho dito man layo. Dugay na ko dito mga 20 na katuig. Mahirap man ang sitwasyon, pero kailangang gagawin para may pambaon at pambayad sa matrikula ng mga nag-aaral na anak. Kung taman sa mga eskwela sila makahuman. Paningkamutan nga makahuman. May mga panahon na naisipang patitigilin na lang sa pag-aaral ang mga anak para hindi na mahirapan. Dahil minsan kulang ang pantustos sa matrikula at pambayad sa mga babayarin sa paaralan. Imbis na susuko
Hinahanapan na lang nila ito ng paraan, gaya ng ilang oras na pagpupuyat sa pagtitinda at ilang araw na pagsisikap sa sakahan para mayroong maiuwing pambayad sa paaralan. Pinang bugas karon perting mahalan na 50 kilo. Nagapalit niya. Kuan niya. Apa bugas na pag mga estudyante. Pag mo rin magkuan na gani malubat-lubatan na kang mayon na nga alawan sa eskwelahan, bayad sa boarding house. Nga na good sir. Dahil sa kasalukuyang sitwasyon ng mag-asawa, maraming mga magulang at tagapakinig ang naantig ang magapuso nang marinig ito sa himpapawid at maipost sa official Facebook page nitong himpilan. Sa katunayan, maraming pumupuri sa nasabing asawa at ipinaabot nila ang kanilang magatulong sa pamamagitan ng cash at in-kind donations. Agad naman itong ibinigay ng mga kawani nitong himpilan ang nasabing tulong. Masayang tinanggap ng mag-asawa ang nasabing tulong. Pasalamat ko og dako sa akong nadawat na sa wantahanan nga labi na kay Sir Sengko og sa mga katawhan nga nagtabang niini. Sa dako kay pasalamat sa ako kay dako na kay nagikatabang. Kasib naming pila ka simana nga palit og sudan. Sa ating nasaksihang kwento ng mag-asawang Puego na nagkandakuba man sa pagsisikap pero masaya na nakikitang nagsisikap ang mga anak para sa kanilang maliwanag na kinabukasan. Galing dito sa Trento, Agusan del Sur. Ito si Kabrigada Christian Talimudaw Cabanyas in the heart of changing lives. Mga kabrigada, alam niyo ho, kapag nakakapanood ho tayo ng mga ganitong episode, isa lang ho yung nagpapaalala sa akin yung about sa mga parents, yung sakripisyo na kaya nilang ibigay ang lahat para sa mga anak, basta't ang mga anak ay gagawin lang din nila yung kanilang mga responsibilidad. Ano ba yung responsibilidad ng mga anak? Na they are still very blessed. Very blessed yung mga anak na hanggang ngayon ay nandyan yung kanilang mama, papa, nanay, tatay na kayang gawin ang lahat para mapag-aral sila. Kasi for their future naman din yung ginagawa ng mga parents. Kaya para sa mga anak, mga kabrigada nating nanonood sa atin ngayon, yung mga bata, yung mga youth, naku, wag niyo hong sayangin yung effort, sacrifice na mga parents natin para ma-send lang tayo sa mga paaralan for us to have a good future, a good life na never nilang na-experience. Kaya wag na wag nating sasayangin yung effort at sakripisyo ng ating mga magulang. Anong gagawin? Ano ba yung responsibilidad nating mga anak? Isa lang ay yung maging mabuting anak sa pamamagitan ng pag-aaral, effort, hard work, para masuklian din natin yung effort na binibigay nila. Kaya wag na wag nating kalimutan mga anak ha, be a good daughter, be a good son, and be a good student para we will have a future, we will have a bright future na gustong maabot ng mga parents natin para sa atin. Kaya maraming salamat sa ating Brigada Team mula sa Trento at maraming salamat din sa kwento na inishinare sa atin ngayong hapon na ating itinampok na tsak ay kakapulutan din ng aral. At syempre, bago ho tayo magpaalam, gusto ko lang batiin ng happy birthday si Ate Jennifer Kinanahan mula sa Alabel, Sarangani Province. God bless you, Ate Jennifer, at God bless you sa iyong pregnancy journey and stunting now. Maraming salamat sa lahat ng ating mga kabrigada na sa mga kwentong itinampok natin ngayong hapon. Samantala, mga kabrigada, ang Brigadahan Wantahanan kasama ko ang Kabrigada Foundation Incorporated ay nagbukas ng bank account para ihatid ang inyong mga tulong para sa cash donations. Maaari po kayong magdeposito sa security bank account number na naka-flash sa inyong mga TV screens. Para naman sa in-kind donations, ipadala ang mga ito dito lang ho sa Brigada Complex na matatagpuan sa Barangay San Isidro, General Santos City. Maraming salamat po sa inyong pagtutok sa ating programa ngayong araw ng Martes, mga kabrigada.
Asahan niyo po ang tuloy-tuloy na pamimigay ng inspirasyon at mga kwento ng buhay na punong-puno ng pag-asa. Sa muli po ako si Brigada Hana Perez, in the heart of changing lives. Ito pa rin ho, ang Brigadahan, One Tahanan.